Itong si Tambaluslos nagdeklara na parang siya ay Panginoon at ang sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ang kapal naman itong mamang ito. Parang totoo na hawak ni Tambaluslos yung mga alas laban kay Marcos Jr. Dahil ngayon, napakalaki ng ulo niya at sinasabi na siya ay parang Panginoon na ngayon. Ngayon naman po, abay, napansin nyo ba? Matapos na minsan humarap doon sa talagang moro-moro na tinatawag nilang CIC, ewan ko ba yan, infrastructure ek-ek, itong si Tambaluslos nagdeklara na parang siya ay Panginoon at ang sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ang kapal naman itong mamang ito. Alam mo, nung huling broadcast ko, sabi ko na po pwede siyang maging state witness kung ang implicate niya si Marcos Jr. mismo, no? Dahil kinakailangan hindi siyang most guilty at kinakailangan mako-corroborate on material points sa kanyang testimonya at kinakailangan merong necessity yung kanyang testimonya. Abay, parang totoo na hawak ni Tambaluslos yung mga alas laban kay Marcos Jr. Dahil ngayon, napakalaki ng ulo niya at sinasabi na siya ay parang Panginoon na ngayon. The time, the way, the truth, and the life. Alam niyo po, napakasama nitong sinabi niya dahil sa mga Kristiyano, yung I am the way, the truth, and the life na sinabi ni Kristo, yan po ang cornerstone ng ating pananampalataya. Na kapag tinanggap natin si Kristo, siya talaga ang paraan para sa buhay na walang hanggan. No? How dare Tambaluslos compare him with Jesus Christ? Samantalang alam naman natin na ang talagang tanging papel niya ay siguro nga kaya siya naging makapangyarihan nung siya ay speaker dahil hawak niya lahat ng mga sikreto ni Marcos Jr. at mapababagsak niya talaga si Marcos Jr. Pero hindi po tama na palibasa, alam niya lahat ng baho ni Marcos Jr., kukumpira niya ang sarili niya sa Panginoon. Hindi po, no? Dahil yung sinabi ko na kapag si Marcos Jr. ang mapapakulong sa testimonya niya, siya po pwede maging state witness, hindi po ibig sabihin niya na wala siyang pagkakasala sa bayan. Ibig sabihin lang po niyan, kung magkatotoo yan, baka makaiwas siya sa kulungan, pero ma-establish pa rin na siya nagkasala sa bayan, dahilan para dapat isoli niya lahat ng mga nakaw na yaman niya. Kung hindi, wala pa rin siyang absulto. No? Pero pag-usapan natin, bakit nga ba feeling Panginoon si Tambaluslos? Well, unang-una, matagal na usap-usapan yan na kaya naman napaka-makapangyarihan ni Tambaluslos ay dahil alam niya mga sikreto ni Marcos Jr. At totoo naman po yan. Sila ay pinsan buo. Alam ko pong malapit sila. Pagdating dun sa issue na bangag ba si Marcos Jr., I am sure, alam na alam yan ni Tambaluslos. At hindi ako magtataka kung user ang Marcos Jr., may posibilidad din na itong si Tambaluslos ay user din. Dahil alam niyo naman, magpipinsan, malalapit sa isa't isa, at alam niyo naman, uso yung mga group singhot sessions dyan. No? So hindi ako magtataka kung bakit alam niya kung talagang bangag ang Marcos Jr. kasi nakasama niya, suminghot din. No? May posibilidad po yan. Hindi po yan malayo. Kasi alam naman natin ang mga buhay ng mga mayaman dito sa Pilipinas, sila nagko-cocaine kasi sinasabi nila, natural naman yung cocaine. Mga gago talaga ito, mga ito, no? Mga pag-iisip nila. No? Sabi nila, natural yan, hindi gaya ng shabu na synthetic. Ay, nako. Yan ang magiging justification kung bakit sila nagpabangag-bangag. Kalukuhan po yan. No? Dahil wala naman pong bansa sa planetang ito na hindi kinukonsidera na illegal ang cocaine. Talagang ang cocaine po naninira sa pag-iisip ng isang tao. So anyway, yan talaga yung paniwala natin. Kaya napaka-makapangyarihan niya. Kita ninyo, sa lahat ng state visit, sumasama siya. Alam niyo naman po, meron tayong sinasabi na co-equal branches of government. Pero siya, feeling talagang katambal siya ng presidente. Halos lahat ng mga state visits niya sa ibang bansa ng daigdig, ang katabi niya, si Tambaluslos. Samantalang, he's from a co-equal branch of government. Walang kinalaman dapat ang legislative branch of government sa foreign affairs dahil yan po talaga exclusive realm ng presidente pero kasama siya palagi. Tapos, yung mga pamigay-migay ng ayuda.
O alam naman ni Marcos Jr. dahil siya ay naging kongresista at naging senador din kung saan ang gagaling ang kita ng mga congressman at saka mga senatong. And yet, payag na payag siya. Bagamat alam niya na unprecedented amounts ang linulustay sa pamamagitan po ng tinatawag natin institutionalized vote buying through ayuda, na talagang pati ang European Union, nung sila nag-observe dyan sa Pilipinas, sinataya na ginagamit ang mga ayuda bilang instrumento para sa vote buying. At saka alam natin na alam ni Junior na yung mga bilyon-bilyong mga ayuda ay napupunta talaga sa bulsa ng mga senatong at mga congressman. At kung meron mang nakakarating sa taong bayan, nako, mga barya-barya lang yan. At yung mas malaking porsyento, binubulsa ng mga yan. Again, kung alam man nga ni Marcos Jr., dahil nga alam niya si Tambaluslos, no? At ang perception natin, hindi po pwedeng ipatigil si Tambaluslos dahil matindi ang hawak ni Tambaluslos kay Marcos Jr. At ngayon nga, nagpapapil Panginoon siya kay Marcos Jr., parang sigurado siya na ang kanyang sasabihin will make or break Marcos Jr. Ay nako po. Alam nyo, talagang nakakabwisit nung ako'y narinig ko yan, na kinukumpira niya ang sarili niya sa Panginoon. Dahil ngayon, alam ko naman na kung alam niya lahat ng mga sikreto ni Marcos Jr. at hindi niya siniwalat sa taong bayan, equally guilty po siya. So wag niyang sabihin na siya ang pag-asa ng bayan. Dahil kung talaga mga bagay-bagay na yan ay alam niya at itinago niya sa taong bayan, equally guilty siya dahil siya rin ay talagang taong gobyerno na may obligasyon isiwalat ang mga impormasyon, lalong-lalo na kung itong mga bagay-bagay nito ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Take for instance yung pagiging bangag. Kung siya ay sumapi din sa mga bangag sessions ng Marcos Jr., kung yan ay nangyari, ibig sabihin equally guilty siya dahil siya ay nanumpa na itaguyod hindi lang ang saligang batas kundi lahat ng batas ng mga Pilipinas at pare-pareho silang lumabag sa batas Pilipinas kung sila nga ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Yung pagnanakaw, kung alam niya kung paano magnakaw yung isa, di dapat meron din siyang obligasyon ayon sa saligang batas at sa batas natin na isiwalat yung pagnanakaw yan, lalong-lalo na sa lehislatibo dahil ang lehislatibo, yan nga po yung tinatawag natin na oversight function ng lehislatibo. Kaya nga sila mayroong mga investigation in aid of legislation para masigurado na nababantayan nila yung ibang sangay ng gobyerno, lalong-lalo ng ehekutibo dahil alam natin na pinakamakapangyarihan pa rin sangay ng gobyerno ang ehekutibo. At kinakailangan nga, merong nagbabantay sa kanila para masiguro na hindi lumalabag sa batas ang mga nasa ehekutibo, ang presidente, lalong-lalo na, at hindi nga po gumagawa ng mga illegal na bagay ang mga nasa ehekutibo. So pagdating sa graft and corruption, sa plunder, may obligasyon din siya bilang isang mambabatas na isiwalat yan. So wag niyang sabihin na palibasa alam niya ang mga sikreto ni Marcos Jr., siya ay parang Panginoon. Sigurong iniisip niya, kapag ako patuloy na diniin ng aking pinsan, lalaglag ko rin siya. Ay nako, Tambaluslos, maglaglagan na kayo dahil papunta na tayo ron. Huwag ka na mag-isip na meron pang masasalba sa inyong dalawa. Pareho kayong lalaglag dahil ang galit ng taong bayan ngayon, napakatindi, lalong-lalo na laban sa korupsyon. At alam na natin ngayon na hindi lang ikaw ang babagsak pagdating sa korupsyon, pati na si Marcos Jr. Dahil nga, wala namang Tambaluslos kung hindi ka tinalaga ni Marcos Jr., wala namang Zaldico kung wala rin Tambaluslos. Wala rin sanang korupsyon sa budget kung hindi yan pinirmahan ni Marcos Jr. Wala sa mga insertions kung yan ay binito ni Marcos Jr. So you're in the same boat. Huwag ka feeling Panginoon dahil bagamat kung isisiwalat mong alam mo mapapabilis ang pagkabagsak ni Marcos Jr., babagsak at babagsak ka pa rin. Dahil ikaw ang talagang pinagkatiwalaan na parang henchman ni Marcos Jr. Ang sasabihin lang ni Marcos Jr., ay naku, lahat yan nangyari dahil yan ay ginawa mismo ni Tambaluslos at wala naman akong partisipasyon. O diba? So paano ka ngayon magsasabi na ikaw ay hindi most guilty kung sasabihin ni Marcos Jr. na ikaw naman talaga nag-implement dyan? O diba? At saka sasabihin niya, tignan ninyo, ilang beses nag-deliver sa bahay niya sa Forbes Park. Ilang beses lang nag-deliver sa Aguado na
nasa Malacanang. Ibig sabihin, mas marami talaga ang kinita ni Feeling God kaysa doon sa dinideliberahan niya sa Aguado. Di ba? Kung totoo talaga na yung Aguado ay kaya yung dinideliver dyan dahil yan ay laan para sa nasa Malacanang, abay di hamak na mas malaki yung dinideliver nung Marino doon sa mga bahay ni Tambaluslos sa Makati kaysa doon sa dinideliver sa Malacanang. So how can you claim to be not the most guilty? Ang lumalabas Tambaluslos, kaya feeling Panginoon ka, ikaw talaga ang promotor. At siguro, para lang mapatuloy ang iyong um, happy days, binibigyan mo ng kaunti ang iyong insan. Yan ang katotohanan. Kaya ngayon, feeling I am the way, the truth, and the life ka. Pero sa katotohanan, pag nagsalita rin ang junior, posible, ikaw din, kasama niya, pareho kayong most guilty. As I think now, na talagang pareho kayong most guilty. Dahil talaga naman, kumbaga, alam mo sa English, ang tawag daw yung symbiotic, hindi naman gagawin ng isa kung wala yung isa, hindi rin gagawin ng isa kung wala yung isa. So talagang sa tingin ko ngayon, you are most guilty kayong dalawa, and sana you spend the rest of your life in jail. Pero alam niyo po, ang gagawin ni Tambaluslos, ililihis pa rin niya muna ang issue. Tama po yung sinabi ni Senator Chis Escudero. Ang talagang sisisihin niya ang mga senador, specifically itong si Chis Escudero. At ngayon, napapansin niyo na po, ha? Binabato na nila ngayon si Bongo. Dahil ang kanilang mensahe, hoy, hindi lang kami nanlapa, pati sa panahon ni Duterte nanlapa rin dahil nandyan yung Bongo na naging senador sa huling 3 taon ng pagkapresidente ni Tatay Digong at contractor pala yung ama na merong ties kay Diskaya. So yan po ang kanilang depensa. Ang tawag dyan, offense is the best defense. Para makalimutan ng tao, no, pero ang totoo po niyan, wag po tayo maniwala. Dahil sigurado po ako na kahit ano pa ang sabihin nila laban kay Chis Escudero at saka kay Bongo, ang talagang pasimuno ng lahat nito ay diyan po sa mababang kapulungan si Martin Romualdez pa rin. Kaya nga po, tama naman po yung naging talumpati ni Senator Chis Escudero, no? Na talagang kinakailangan banggitin na ang tunay na promotor ng panlapa ng pantao ng budget doon po sa proseso na pagpapasa ng pantao ng budget ay walang iba kundi si Martin Romualdez sa Zaldico. At gaya na aking sinabi, hilaw naman kasi itong mga nagdeklarasyon na Escudero, dapat kasama ang Marcos Jr. bilang siyang naglagda sa pangtao ng budget at bilang presidente na hindi nagveto doon sa mga questionableng mga probisyon ng pantao ng budget. Anyway, tignan po natin dahil nga sang-ayon dito kay Meow Meow, kung Meow Meow na talaga ako naman po ay talagang kinikilalang idol at rockstar ng bayan ngayon, nagpulong daw si Tambaluslos at ang kanyang mga kaalyado hindi lang po sa Kongreso kundi sa Senado na at sinasabi na ibabaling nila ang sisi kay Chis Escudero at kay Bongo para makalimutan ang pananagutan ni Tambaluslos at ni Marcos Jr. Pero kung nakikita niyo po ang galit ng taong bayan, ha? Too late na hero na po kayo. Alam na ng taong bayan kung ano nangyari. Alam na ng taong bayan na kayo nanlapa sa pantaunang budget. Alam na po ng taong bayan na kayo nakinabang sa 70% na kickback sa mga flood control project. Hindi na po makakaiwas sa sisi si Martin Romualdez, Zaldico at Marcos Jr. dahil galit na po ang taong bayan. Bilang na po mga araw nyo. At bagamat piling Diyos ka, Tambaluslos, I am sure in just a matter of time, you will be history. At tama lang po, gamitin mo ang pera mo sa pinakamagaling ng mga abogado dahil I am sure makukulong ka sa iyong mga kabalustugan kasama ang iyong pinsan.